Isang waitress ang nakakita ng kanyang larawan bilang bata sa bahay ng isang milyonaryo. Laking gulat niya nang matuklasang siya pala ang anak na nawala niya 2 dekada na ang nakalilipas. Diyos ko, ako yan. Mahinang bulong ang lumabas mula sa labi ni Jennifer habang nakatitig sa gintong larawan sa isang pribadong pasilyo ng Ramirez Estate. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at muntik nang malaglag ang hawak niyang tray ng kristal. Sa loob ng marangyang frame ay larawan niya, walang duda, nang siya'y 4 na taong gulang pa lamang. Ang mahiyain niyang ngiti, ang magulong kulot niyang buhok, at ang maputlang rosas na damit na bahagya pa niyang naaalala. Pero paano nga ba napunta ang isang larawan mula sa kanyang kabataan sa dingding ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Chicago? Si Jennifer Diaz, ngayon ay 24 na taong gulang, ay nagsilbi na sa maraming marangyang pagtitipon, ngunit hindi niya kailanman inakala na matitisod siya sa bahagi ng kanyang nakalimutang nakaraan sa isang mansyong ang bawat yapak sa sahig ay tila mas mahal pa sa isang linggong sahod niya. Lumaki siyang ampon simula pagkabata at palagi niyang naramdaman na may kulang sa kanyang pagkatao. Hindi malinaw ang mga paliwanag ng kanyang mga caseworker. May binanggit tungkol sa komplikadong sitwasyon at mga dokumentong nasunog umano sa isang sunog. Ngunit hindi kailanman pumasok sa kanyang isip na ang katotohanan ay nasa harapan na niya sa mismong tahanan ni Richard Ramirez, ang lalaking dumaan lang kanina sa kanyang harapan na parang hindi siya nakita. "Hoy ikaw, anong ginagawa mo rito?" Isang matalim na tinig ng gwardiya ang gumising sa kanyang ulirat. "Bawal ang staff dito." "Pasensya na," mabilis niyang sagot sabay ng ngiting pilit. "Naligaw ako habang naghahanap ng banyo." Habang kumakabog ang kanyang dibdib, isiniksik niya sa kanyang isipan ang bawat detalye ng larawan bago dahan-dahang lumakad palayo. Pagbalik sa pangunahing silid, hinanap ng kanyang mga mata si Richard Ramirez. Naroon siya, suot ang perpektong eternong tuksedo, nagsasalita tungkol sa kanyang foundation para sa mga batang ulila. Sa paligid niya, pumapalakpak ang mga mayayaman ng lungsod. Pinupuri ang kanyang kabutihang loob. Nakakainis ang irony. Narito ang isang lalaking tinitingala dahil sa pagtulong sa mga batang ulila, pero may larawan ng sarili niyang inabandonat na nawawalang anak na nakasabit sa dingding ng kanyang bahay, parang pribadong alaala. Tahimik siyang pinanood ni Jennifer, bawat kilos, bawat salita, bawat ngiting pulido. Nang magsalita si Richard tungkol sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga pamilya, may nakita si Jennifer sa kanyang mga mata, tila isang anyo ng guilt. Hindi lantaran, pero agad niya itong nakilala. At nang banggitin niya ang personal na trahedya na nagtulak sa kanya para tumulong, nanlamig ang dugo ni Jennifer. "Personal na trahedya?" bulong niya. "Hindi ako namatay, iniwan ako. Minsan pinipilit tayo ng buhay na gumawa ng masakit na desisyon," sabi pa ni Richard, punong-puno ng tila praktisadong damdamin. "Ang mawalan ng anak, binabago ka niyan." "Nawala o itinapon?" tanong ni Jennifer sa sarili. Habang nakatayo siya roon, halos sigurado na siya ang nawawalang anak ni Richard, may nagbago sa kanyang loob. Hindi na siya lalayo. Kailangan niyang malaman ang lahat, ang buong katotohanan, ang mga kasinungalingang sinabi at kung bakit siya lumaking iniisip na hindi siya karapat-dapat mahalin. At kapag nalaman niya, mapipilitan si Richard Ramirez na harapin ang mga pilit niyang inilibing. Pero habang patuloy na pumapalakpak ang mga bisita sa kanilang Philanthropist of the Year, walang nakanotice sa hitsura ni Jennifer. Hindi ito ngiti ng anak na muling nakita ang nawawalang ama. Isa itong ngiti ng taong kakadiskubre lang ng pinakamalaking sikreto ng kanyang kaaway. At kung iniisip mong ito'y kwento lang ng madamdaming pagkikita ng mag-ama, mag-isip kang muli, mag-subscribe ka na dahil ang madidiskubre pa ni Jennifer
tungkol kay Richard Ramirez ay maglalantad ng isang katotohanang mas malala pa sa lahat ng kanyang mga gawaing kawanggawa. 3 araw pagkatapos ng event, hindi pa rin maalis ni Jennifer sa isipan ang larawan. Sa bawat pagpitik ng kanyang mga mata, bumabalik ang ngiti ng batang nasa litrato, ang ngiti niya mismo, na parang palamuti sa bahay ng lalaking dapat sanay naging tagapagtanggol niya. Kailangan niya ng mga sagot, pero saan siya magsisimula? Si Richard Ramirez ay hindi lamang mayaman, halos hindi na maabot. CEO ng isang pandaigdigang kumpanya, panauhing pandangal sa mga universidad, at sa pinakamasakit sa lahat, isang kilalang taga-suporta ng mga ampunan sa buong estado. Napakalinis ng reputasyon niya, pero itinatayo sa kasinungalingan. Doon niya naalala si Marcus, isang veteranong bartender sa mga exclusive events ng Chicago. Kung may nakakaalam ng mga lihim, siya iyon. Si Ramirez, kaswal niyang binanggit habang naglilinis. Halos mabilaukan si Marcus sa kape. "Girl, huwag mong banggitin ang pangalang yan ng malakas. Maraming koneksyon niyang tao." "Bakit mo nasabi?" tanong ni Jennifer, kunway kalmado habang nagpupunas ng baso. Lingon muna si Marcus sa paligid. "May mga chismis noon, may anak daw siya, matagal na. Tapos bigla na lang nawala. Ang asawa niya namatay sa isang misteryosong pangyayari. Yung bata, 4 na taon daw." Napahinto sa paghinga si Jennifer, 4, gaya ng edad niya sa larawan. Tapos anong nangyari? Tanong niya halos pabulong. Pagkamatay ng asawa, tumanggap siya ng malaking insurance. Yung bata, wala nang nakarinig tungkol sa kanya. Parang naglaho. Pero ang hilig niyang magsalita tungkol sa pagtulong sa mga ulila. Tumawa si Marcus, mapait. Siyempre, walang kasing bisa ang isang foundation para sa paglilinis ng konsensya. Gabing iyon, gumawa si Jennifer ng mga peking profile at nagsimulang maghalungkat online. Mas malala pa sa inakala niya ang kanyang nakita. 3 beses pang nag-asawa si Richard pagkatapos mamatay ang unang asawa. Lahat ng babae mas bata sa kanya. Lahat may mahigpit na prenup. Wala ni isa ang tumagal ng higit sa 2 taon. At doon niya nakita ang pinakamatindi. Lumang artikulo tungkol kay Gina Ramirez, ang kanyang ina. Ang babaeng tinukoy sa artikulo ay isang matapang na tagapagtanggol ng karapatan ng mga bata, aktibong lumalaban upang ayusin ang sirang sistema ng pag-aampon. Ang huling artikulo tungkol sa kanya ay nagsabing iniimbestigahan niya ang mga kahina-hinalang gawain sa mga pribadong sentro ng ampunan 2 linggo lamang bago siya namatay ng biglaan. Kay gaan naman ng pagkakataon, ipinaprint ni Jennifer ang bawat artikulo, bawat dokumentong nahanap niya at nagsimulang gumawa ng timeline. Lalong luminaw ang lahat. May natuklasan si Gina, isang bagay na seryosong nagbanta sa mga makapangyarihan. At makalipas ang 2 linggo, wala na siya, patay sa isang insidenteng tinawag ng mga awtoridad na aksidente. Namana ni Richard ang lahat. Ang anak nilang babae, naglaho na parang bula. Hindi sapat iyon kay Jennifer. Marami pa siyang tanong at alam niya kung sino ang maaaring may sagot, si Imelda Santos, isang retiradong pribadong investigador na laging bumibili ng kape sa kafe kung saan siya nagtatrabaho tuwing umaga. "Imelda, may pabor sana ako," sabi ni Jennifer habang inilalapag ang mainit at malakas na cappuccino sa harap ng matandang babae, ang kaparehong inumin na palagi niyang ino-order. "Sa itsura mong yan," sagot ni Imelda habang tinaasan siya ng kilay, "mukhang hindi maliit ang pabor na to. Kailangan kong alamin ang tungkol sa isang tao, isang makapangyarihang tao." Maingat na pinagmasdan ni Imelda si Jennifer. Sa edad na 65 at ilang dekadang karanasan sa mga kaso, kabisado na niya ang hitsura ng isang taong hindi basta usisero lang, kundi isang naghahanap ng hustisya. "Magkano ang kaya mong bayaran?"
Hindi kalakihan, aminado si Jennifer. Pero pwede akong magtrabaho para sa'yo, maglinis ng bahay, bumili ng gamit, kahit ano. Ngumiti si Imelda, may kislap ng interes sa kanyang mga mata. Matagal na rin mula nang huli akong kumuha ng kasong ganito kabigat. Sige, sabihin mo ang lahat. Ibinuhos ni Jennifer ang lahat, ang litrato, ang mansyon, ang kanyang nakaraan, ang mga kasinungalingan. Tahimik na sumusulat si Imelda sa kanyang lumang notebook habang nakikinig, tumatango sa bawat detalye. Nang matapos si Jennifer, tumingin sa kanya si Imelda na may bagong respeto. Hindi mo lang hinahanap ang ama mo, mahina niyang sabi. Hinahabol mo ang isang halimaw at posible ring pinatay niya ang nanay mo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsaliksik si Imelda. Tumawag, naghanap ng mga record, sumilip sa mga dokumento ng korte. Maingat, tahimik, at ang mga nadiskubre niya ay nakapagdulot ng kaba sa kanilang dalawa. Hindi lang iniwan ni Richard ang kanyang anak, idineklara pa niya itong patay. Tingnan mo ito, sabi ni Imelda, sabay abot ng ilang papel. Pekeng death certificate, sinasabing hindi na-recover ang bangkay mo at ito pa, tumanggap siya ng insurance para sa pagkamatay mo. Napatitig si Jennifer sa mga dokumento, nanginginig ang kamay. Kumita siya sa kamatayan ko? 500,000 piso, mariing sabi ni Imelda, at ginamit niya ang trahedya bilang puhunan para sa kanyang imahe. Ang ama raw na nawalan ng anak at isinabuhay ang kanyang layunin. Ganun daw nagsimula ang foundation, pero pawang kasinungalingan. Naghalungkat pa ng ibang papel si Imelda. May isa pa, si Gina, ang nanay mo. Umuupa na ng investigador 2 linggo bago siya namatay. Pinaniniwalaan niyang sangkot si Richard sa mas madilim na gawain. Isang underground adoption ring, binibenta ang mga bata. Anong nangyari sa investigador? Nawala rin pagkatapos mawala si Gina. Doon tuluyang nakita ni Jennifer ang kabuuan ng kasamaan ni Richard Ramirez. Hindi lang niya inalis ang isang problemadong asawa at anak. Ginamit pa niya ang pagkawala ng mga ito upang magpakitang gilas sa publiko at yumaman. May isa pa, sabi ni Imelda habang inaabot ang isang malabong litrato. Hindi namatay si Gina sa mismong insidente. Umabot siya sa ospital. Buhay siya at malay sa loob ng halos 2 oras. At bago siya bawian ng buhay, patuloy ni Imelda, sinabi niya sa isang nurse na kailangang protektahan ang bata mula sa isang halimaw. Namuo ang luha sa mga mata ni Jennifer. Namatay ang kanyang ina na alam ang panganib at sinubukang magbabala. Pero ang hindi alam ni Richard ay ang batang inakala niyang nailibing at nakalimutan ay muling bumangon. Iniabot ni Imelda kay Jennifer ang isang folder na puno ng ebidensya. Nandito lahat, pero makinig ka Jennifer, mapanganib ang taong to. Kung nakapatay na siya, hindi niya ako masasaktan. Sagot ni Jennifer, matatag ang boses, mas matatag pa kaysa sa inaasahan niya. Dahil akala niya patay na ako, at yan ang pagkakamaling gagamitin ko laban sa kanya. Habang patuloy sa marangyang pamumuhay, si Richard Ramirez, pinupuri bilang pilantropo't ama ng kabutihan, kumbinsidong nailibing na ang kanyang mga lihim, si Jennifer ay tahimik na nagpaplano ng kanyang pagbabalik. Pinili na niya ang perpektong sandali. Sa susunod na gala ng kanyang foundation, isang pagtitipon para sa mga ulilang bata, makakaharap na ni Richard Ramirez ang katotohanan at ang anak na kanyang ipinagkanulo. Ang event na yon ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Alam na ni Jennifer ang eksaktong tanong na dapat itanong, ano ang gagawin ng isang lalaki kapag natuklasan niyang ang anak na nawala ay hindi lang buhay, kundi alam ang lahat ng kanyang sikreto. Dumating ang taunang charity gala ng Ramirez Foundation, kumikinang ang ballroom sa Karangyaan.
Nagkakatuwaan ang mga mayayamang bisita, humihigop ng alak sa ilalim ng mga chandelier, pumapalakpak para sa lalaking inakala nilang bayani mula sa trahedya. Nasa entablado si Richard, muling binibigkas ang kanyang inensayong talumpati tungkol sa ikalawang pagkakataon at matibay na ugnayan ng ama't anak. Si Jennifer, nakabihis muli bilang waitress, ay tahimik na naglalakad sa paligid, may dalang tray ng champagne at 20 taong hinanakit sa dibdib. Ito na ang gabi. Mga ginang at ginoo, wika ni Richard puno ng huwad na sinseridad. Bilang isang taong nawalan ng anak, tunay kong nauunawaan ang sakit na pinagdadaanan ng mga batang ito. Biglang lumapit si Jennifer at kinuha ang mikropono mula sa assistant sa tabi ng entablado. "Pasensya na po, Ginong Ramirez," kalmadong sabi niya. "Maari ba kitang tanungin?" Nagulat ang mga tao, napahingal ang karamihan. Lumingon si Richard, halatang naiinis. "Miss, hindi ba't dapat nagsiserve ka ng inumin?" "Oo nga," sagot ni Jennifer habang umaakyat sa entablado. "Pero bilang anak ng mga ulila, tumagos po sa akin ang mga salita niyo." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, hindi kumukurap. "Lalo na nung nagsalita kayo tungkol sa pagkawala ng isang anak. Maari niyo ba kaming kwentuhan patungkol doon?" Unti-unting nabura ang ngiti sa mukha ni Richard. "Sa totoo lang, isa itong personal na trahedya," maring sabi ni Richard, may pag-aalinlangan at bakas ang tensyon sa kanyang tinig. "Mas mabuti sigurong huwag ko nang talakayin ang mga detalye." "Nakakalungkot naman," tugon ni Jennifer habang mahigpit na hinawakan ang mikropono. Pinindot niya ito. "Dahil may ilang detalye akong alam tungkol sa nawala mong anak." Namutla ang mukha ni Richard. Kumunot ang kanyang noo habang titig na titig kay Jennifer. Ngayon ay tila may kinikilalang pamilyar sa kanyang anyo. Binuka niya ang kanyang bibig, pero hindi siya binigyan ni Jennifer ng pagkakataong magsalita. Una sa lahat, hindi siya namatay sa aksidente. Pangalawa, iniwan mo siya matapos mong patayin ang kanyang ina para makuha ang mana. At pangatlo, ngumiti si Jennifer ng malamig. Nandito siya ngayon. At may ilang tanong para sa mahal na ama. Nawala ang kulay sa mukha ni Richard. "Hindi maaari." "Jennifer Gina Diaz," matatag na sabi ni Jennifer at sinundan pa ng mabigat na pananalita. "O dapat bang sabihin Jennifer Gina Ramirez, anak mo, ang anak na dineklara mong patay para makuha ang kalahating $1,000,000 na insurance." Isang sabayang hingal ang umaling-aungaw mula sa mga bisita. Uminit ang bulungan sa buong ballroom na parang alon ng kaguluhan. Sumugod si Richard para agawin ang mikropono, pero umatras si Jennifer, hawak pa rin ang atensyon ng lahat. "Bakit hindi natin ipakilala ang totoong Richard Ramirez?" anya habang inaangat ang isang makapal na sobre. "Nandito sa loob ang kopya ng pekeng death certificate ko at ng nanay ko, mga resibo ng insurance claim, at ... Inaangat niya ang isang malaking larawan, ang opisyal na autopsy report ni Gina Ramirez. Napatunayan dito na hindi siya namatay sa banggaan. Wala siyang nilason at 2 oras siyang naghirap bago namatay. Nanginginig si Richard sa entablado. "Kalokohan yan! Paninirang puri!" "Ganun ba?" Sabay lingon ni Jennifer sa screen sa likod ng entablado. Biglang lumiwanag ang screen. Lumitaw ang litrato ng batang si Jennifer, ang nasa opisina ni Richard, lihim na kinunan ng larawan. Tahimik ang buong silid habang ipinakita ang likod ng litrato. "Para sa pinakamabait na tatay sa buong mundo, mahal kita, Jennifer." 20 taon, Richard, muling harap ni Jennifer sa kanya. 20 taon akong naniwalang itinapon ako. Wala akong halaga, wala na akong pamilya. At sa lahat ng panahong yon, ginagamit mo ang kwento natin, ang trahedya natin bilang maskara. Tinayo mo ang legacy mo sa huwad na dalamhati, kinolekta ang donasyong para sa totoong mga ulila at namuhay na parang hari. Mula sa likod ng entablado, lumabas si Imelda, hawak ang cellphone na nakarecord.
Pero gusto mo bang malaman ang pinaka-nakakatawa sa lahat? Tanong ni Jennifer, umiling. Ikaw mismo ang nag-hire sa akin ang sarili mong anak para magsilbi ng champagne sa gala mo. Sa event na ito, na para sa mga batang katulad ng sinubukan mong burahin. Nagpilit bumawi si Richard. Wala kang patunay sa mga sinasabi mo. Wala? Ngumiti si Jennifer malamig. Tumalikod siya sa press section. Mga mamamahayag, nakuha niyo ba ang mga file na ipinadala ko 5 minuto ang nakaraan? Kabilang diyan ang audio recording kung saan sinabi ni Ginoong Ramirez sa kanyang abogado na naresolba na ang problema, ang kanyang asawa at anak. Biglang umilaw ang mga flash sa ballroom habang nagsisiksikan ng mga journalist, sabay tingin sa kanilang mga cellphone. Napalinga-linga si Richard habang unti-unting gumuho ang kanyang mundong pinagtayuan ng dekada. Ikaw, usal niya halos walang boses, pinlano mo to lahat? Oo naman, sagot ni Jennifer, singlamig ng yelo ang tinig. Tinuruan mo akong maghintay, tinuruan mo akong maging matiyaga, tinuruan mo akong ang paghihiganti, mas masarap kapag malamig. At dad, ... Inilingon niya ito sinadyang banggitin ang salitang dad. 20 taon ay sapat para magyelo ito ng buo. Tumayo ang mga tao, umiiling pabulong na nag-uusap, tumutunog na ang mga cellphone, may mga donor nang tumatawag para kanselahin ang kanilang suporta. Nanatiling nakatayo si Richard, mag-isa. Sa entabladong pinuri siya ilang minuto lang ang nakaraan, ngayon ay lantad na ang kanyang tunay na pagkatao. Ang anak na minsan niyang sinubukang ilibing, ngayon ay nakatitig sa kanya na walang bahid ng emosyon. At isa pa, Richard, dagdag ni Jennifer habang bumababa sa entablado. Ikagagalak mong malaman na nasa labas na ang FBI. Sabi nila sapat na ang ebidensyang ibinigay ko para kasuhan ka ng insurance fraud, pagpatay at money laundering. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, dun lang tuluyang naunawaan ni Richard Ramirez kung gaano kalaki ang pagkakamali niya sa pagbaliwala sa batang sinubukan niyang kalimutan. At habang ikinukulong na siya ng mga posas, may isang tanong na naiwan sa hangin na parang usok matapos ang sunog. Matapos ang lahat ng kasinungalingan, pagtataksil at perpektong planong paghihiganti, may matitira pa bang pwedeng iligtas sa abo ng pamilyang sinira ng kasakiman? O may mga sugat na sadyang hindi na muling maghihilom kahit pa makamit ang hustisya? Pagkalipas ng 6 na buwan, nakaupo si Jennifer sa likod ng mesa sa isang opisina na minsang pag-aari ng lalaking nagtaksil sa kanya. Pero ang plake sa pinto ay iba na. The Gina Ramirez Foundation, Executive Director Jennifer Diaz. Kinuha ng FBI ang buong yaman ni Richard matapos mabunyag ang katotohanan. 12% lamang ng donasyon ng foundation ang napunta sa mga bata. Ang natira, ginamit sa pagbili ng mga yate, mansyon at personal na account. Nakakatawa, di ba? Sabi ni Imelda, ngayoy assistant na ni Jennifer habang binubuklat ang mga financial records. Ginamit niya ang kamatayan mo para magkamal ng milyon. At ngayon, ginagamit mo ang mga milyon para tulungan ang mga batang minsan niyang kinalimutan. Ngumiti si Jennifer habang pumipirma ng tseke para sa ika-5 bagong ampunan. Bawat sentimong minsang kinamkam ni Richard ay ngayon ginugugol sa tunay na pagtulong, hindi pagpapanggap. Umani ng pansin ang kanyang kwento. Ang dating invisible na waitress ay isa ng pambansang simbolo. Mga pamagat sa magasin, ang anak na muling bumangon mula sa kamatayan. Hustisya, inihain ng malamig, pinasama siya ng Time Magazine sa 30 pinakamaimpluwensyang tao ng taon. Nag-aagawa ng mga talk show para sa panayam. Mas sumikat ka pa sa kanya, biro ni Marcus, ang dating bartender na ngayoy event coordinator ng foundation. Buong buhay niyang pinaghirapan ang reputasyon niya. Ikaw, winasak mo sa loob ng kalahating oras.
At tunay nga isa iyong pagbagsak na hindi niya naisip kahit sa bangungot. Naglabasan ang updates tungkol kay Richard mula sa kulungan, bawat isa mas kahiya-hiya kaysa sa huli. Ang dating mga kasosyo ay tumalikod sa kanya. Sunod-sunod ang demanda mula sa mga donor na gustong mabawi ang higit 8 milyong dolyar. Patuloy na gumuho ang buhay ni Richard Ramirez. Ang tatlo niyang dating asawa na hindi nasakop ng mga non-disclosure agreement ay pumirma ng malalaking kontrata para sa kani-kanilang libro. Sapat na ang mga pamagat para malaman ang laman. Asawa ng halimaw, buhay kasama ang isang psychopath at paano ako nakatakas sa isang mamamatay tao. Tinanggal ng dating golf club na itinuring siyang bayani ang kanyang plake. Ang taunang torneo na ipinangalan sa kanya ay pinalitan na. Maging ang isang universidad ay tahimik na inalis ang pangalan niya mula sa pakpak ng aklatan. Maging ang simbahan na minsan niyang pinupuntahan ay magalang na nakiusap na huwag na siyang bumalik matapos siyang makalaya. Habang pinapanood ni Richard na nawawala ang lahat ng iniwan niyang bakas, si Jennifer ay bumubuo ng sarili niyang pamana. Habang iniimbestigahan ang kanyang nakaraan, natuklasan ni Jennifer na may kapatid si Gina, si Sarah, na ilang taon ding naghanap sa kanya bago sumukong naniniwalang patay na talaga ang pamangkin niya. Mata mo ang namana mo sa kanya. Umiiyak na sinabi ni Sarah sa unang pagkikita nila, hawak ang lumang larawan ni Gina. Ikakagalak niya, napakalaki ng ikagagalak niya, ang babaeng naging ikaw. Higit pa sa tiyahin ang naging papel ni Sarah. Siya ang naging pamilyang hindi naranasan ni Jennifer habang lumalaki. Magkasama nilang binuo ang isang kumpletong archive ng buhay ni Gina. Ang kanyang advokasya, mga kampanya para sa reforma sa ampunan, at ang walang pagod niyang hangarin na protektahan ang mga batang walang laban. Ang huling investigasyon ni Gina tungkol sa ilegal na pag-aampon ay kinuha ng FBI. Dahil sa pagsisikap ni Jennifer at Sarah, nagresulta ito sa 47 pag-aresto at pagpapasara ng 12 tiwaling ahensya. Hindi na sayang ang buhay ni Gina, sabi ni Sarah isang gabi habang nag-aayos sila ng mga dokumento. Nagtanim siya ng mga binhi, ikaw ang naging gubat. Samantala, ibang-iba ang mundo ni Richard. Nahatulan siya ng 25 taon sa federal na kulungan para sa pagpatay, pandaraya at money laundering. Kinumpiska ang lahat ng kanyang ari-arian, nawala ang kanyang kayamanan. Naglaho ang lahat ng kanyang dating kaibigan. Ang kanyang pangalan ay nilamon ng kahihiyan. Ang mga liham na pinilit niyang ipadala kay Jennifer ay ibinalik na hindi binuksan. Isa sa mga ito na nasalubong ni Imelda ay ganito ang nilalaman. Bata pa ako noon. Kung ikaw nga ang anak ko, patawarin mo sana ako. May paliwanag ako sa lahat. Hindi na tinapos ni Jennifer ang pagbasa. Pinunit niya ito. Ang kapatawaran ay hindi para sa lalaking pumatay sa kanyang ina at binura ang kanyang pagkatao kapalit ng salapi. Ngunit ang pinakamatinding tagumpay ni Jennifer ay hindi nasusukat sa hatol ng korte o sa mga balita. Nasa 847 liham ito na natatanggap niya buwan-buwan mula sa mga batang nabago ang buhay ng kanilang foundation. Jennifer, nakakuha ako ng scholarship para mag-aral ng medisina sa Harvard. Amanda, 16 na taong gulang, ipinakita mo sa akin na ang nakaraan ay hindi hadlang sa kung sino tayo. Anthony, 14 nangangarap maging abogado. Dahil sa foundation, muling nabuo ang pamilya namin matapos ang 8 taon. Isang ina na nabawi ang kanyang mga anak. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa pag-aresto kay Richard, lumabas si Jennifer sa CNN para sa isang makapangyarihang panayam kasama si Manuel Aquino. May nararamdaman ka pa bang galit sa iyong ama? Tanong nito nang mahinahon. Tumigil si Jennifer. Ang galit ay isang luho na hindi ko kayang bayaran, mahina niyang sabi.
Tinuruan ako ni Richard Ramirez, hindi niya sinasadya na ang simula ng buhay ay hindi nangangahulugang ganoon din ang katapusan. Sinubukan niyang burahin ako, pero ang ibinigay lang niya sa akin ay isang blangkong pahina. At ako ang sumulat ng sarili kong kwento. Nagtapos ang segment sa isang nakamamanghang montage, 5 modernong ampunan, 200 batang tumatanggap ng dekalidad na edukasyon, 89 na pamilya ang muling nagkaisa, at 156 na kabataan ang nag-aaral sa kolehiyo. Lahat pinunduhan ng pera na ninakaw ni Richard, iniisip niyang walang makakahuli sa kanya. Ang kaibahan namin, sabi ni Jennifer, ay ginamit niya ang isang trahedya para itaas ang sarili. Ako, ginamit ko ang parehong trahedya para itaas ang iba. Nagtayo siya ng kastilyo ng kasinungalingan. Ako, nagtayo ako ng pamana ng katotohanan. Ang huling eksena ng dokumentaryo ay nagpapakita kay Jennifer na binibisita ang puntod ng kanyang ina sa unang pagkakataon. Isang bagong lapida na gawa sa rosas na marmol ang pumalit sa dating luma at kupas. Nakasulat doon, Gina Ramirez, ina, aktivista, bayani. Ipinaglaban niya ang mga walang boses. Tinapos ng anak niya ang laban. Lumuhod si Jennifer at inilapag ang isang bouquet ng puting rosas. Nagtagumpay tayo, ma, mahinang bulong niya. Dumating na ang hustisya at ang pinakamasarap sa lahat, dumaan ito sa anak na sinubukan niyang burahin. Pero ikaw ang nagturo para maging matatag. Habang paalis siya sa sementeryo, nag-buzz ang kanyang cellphone. Isang notification ang lumitaw. Alerto mula sa fundraising app. Nalampasan ng foundation ang pinakamalaking record nito sa donasyon. Mas malaki pa kaysa sa lahat ng donasyong ibinigay ni Richard sa buong buhay niya. Gabing iyon, nakatayo si Jennifer sa tabi ng bintana ng kanyang bagong apartment, nakatanaw sa skyline ng Chicago. Mula sa pagiging waitress na walang pangalan, nagsisilbi ng alak sa mga party ng mayayaman. Ngayon ay isa na siyang pambansang simbolo ng hustisya at pag-asa, tinig ng bawat batang itinapon at kinalimutan. Tumunog ang telepono. Si Sarah iyon, tumatawag gaya ng nakasanayan tuwing gabi. Kumusta ang araw mo, anak? Nagbago, sagot ni Jennifer, nakatitig pa rin sa mga ilaw ng lungsod. 50 bata ang nakahanap ng tahanan ngayong araw. Natapos ko na ring ayusin ang mga journal ni Gina, sagot ni Sarah. Ipapalimbag natin sila, isang libro tungkol sa kanyang buhay at advokasya. Ngumiti si Jennifer. Ang ina niyang wala na, ngunit patuloy pa ring nagliligtas ng buhay. Sa huli, ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ni Richard Ramirez. Kahit sobrang satisfying iyon, ang tunay na tagumpay ay ang muling pagtayo mula sa mga guho na iniwan niya. Ang pinakamatinding paghihiganti ay hindi lang ang pagbunyag sa mga kasinungalingan ni Richard o ang panunood sa kanyang pagkabulok sa loob ng bilangguan, kundi ang pagiging lahat ng bagay na kunwari lamang niyang kinakatawan. Lumagpas si Jennifer sa peking pamana ni Richard ng 1,000 beses. Habang siya'y nakaupo sa malamig na selda, nanonood ng mga balita tungkol sa anak na akala niyang nailibing na, si Jennifer ay tahimik na bumubuo ng pamana na minsan niyang sinubukang nakawin. Pero ngayon, ito ay totoo. Sinubukan ni Richard na burahin siya mula sa mundo. Pero hindi lang muling sinulat ni Jennifer ang kanyang kwento. Ginawa niyang lakas ang kanyang pagdurusa at ginamit ito upang maging ilaw para sa libu-libong batang minsang nakaramdam ng pagiging invisible gaya ng naranasan niya. Ngayon, habang si Richard ay binibilang ang bawat araw sa metal na kama, nagigising sa tunog ng bakal na pintuan ng kulungan at natutulog sa sementong sahig, si Jennifer ay bumabangon tuwing umaga sa malalambot na kumot na gawa sa Egyptian cotton, namumuhay sa buhay na minsan lamang pinangarap ng kanyang ina para sa kanya, isang buhay na may layunin, dangal at kapayapaan.
At ang buhay na iyon, hindi na mababawi pa ng kahit anong pagtataksil, pader ng bilangguan o kasinungalingan. Kung ang kwentong ito ng katotohanan, pagtubos at pagbabagong buhay ay tumama sa puso mo, mag-subscribe sa channel na ito. Dahil minsan, ang mga pinaka-hindi inaasahang wakas, ang siyang kwento na kailangan marinig ng mundo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang makaligtas sa unos, kundi ang pagiging kidlat mismo. Yung uri ng kidlat na ginagawang kapangyarihan, ang sakit. Yung uri ng kidlat na nagiging ilaw para sa mga patuloy pang naglalakad sa dilim.